Magugulat ka, pero ang lipstick mo pala may tingga, angina. Unti-unti nitong sinisira ang utak mo, gago. Hindi to pakulo lang o kung anong conspiracy theory, kundi scientific fact na nilalason mo sarili mo araw-araw pag nagli-lipstick ka. Sa karaniwang lipstick mayroong mula 0.36 hanggang 7 miligramo ng tingga kada kilo. Ang isang babae, sa buong buhay niya, nakakakain ng mga 3 o 4 na kilo ng lipstick. Dahil lang yan sa pagdila ng labi, pag-inom ng kape at pagkain habang may lipstick. Ang tingga ay naiipon sa buto, atay, at utak ng taon-taon dahil hindi kayang ilabas ng katawan. Isa itong mabigat na metal na nanunuot sa mga tissue. Dahan-dahan itong sinisira ang neural connections mo, binababa ang IQ, at nagbibigay ng problema sa memorya. Ipinakita ng pag-aaral ng FDA na sa 400 lipstick na sinuri, lahat ay may tingga. Pati na rin sa mga mamahaling brand tulad ng Dior, MAC, at L'Oreal, Lintic. Hindi ka maliligtas ng presyo sa pagkalason dahil ang tingga ay natural na pumapasok sa mga pigment. Lalong delikado ang pulang lipstick dahil ang red pigment ay kadalasang gawa sa mineral na may pinakamaraming tingga. Kung gaano ka bright ang kulay, ganun din kataas ang concentration ng metal sa labi mo. Nakakagulat, di ba? Puta. Alam yan ng mga manufacturer pero hindi sila obligadong isulat ang tingga sa ingredients. Kasi, itinuturing itong natural na dumi, hindi isang added ingredient, kaya hindi mo malaman kung ano talaga binibili mo, angina. Angina, ang lead pala, neurotoxin yan na pumalit sa calcium sa utak mo at binabara ang pagdaan ng nerve signals, kaya nagiging gago ka sa kada pahid ng lipstick. Pag pumasok yung lead sa dugo mo galing sa labi at tiyan, didiretso yan sa utak mo at kakapit sa parte ng isip na responsable sa memorya, focus, at pagdedesisyon, hindi na yan matatanggal, gago. Pinatunayan ng mga scientists sa Universidad ng California na kahit microdose lang ng lead, bumababa ang IQ mo ng 2 hanggang 5 puntos kapag umabot lang ng 10 micrograms per deciliter ng dugo, tapos ang mga babaeng todo makeup araw-araw, mas triple pa yan sa normal. Ang mas matindi, lupit nito sa mga buntis kasi ang lead tumatawid sa placenta at inaatake ang utak ng fetus. Ipapanganak ang mga bata na may developmental delay, hirap matuto, at ADHD dahil lang angina nagli-lipstick si nanay habang buntis. Shit, pati buto mo apektado. Ang lead dumidikit sa buto ng dekada at lalabas ulit sa dugo mo pag na-stress, may sakit o buntis. Nagiging muling pagkalason ito matapos ang ilang taon na huminto ka sa paggamit ng lipstick. Sa pag-aaral sa mga daga, napatunayang ang lead nagdudulot ng agresyon, depresyon, at labis na pagkabalisa. Binabago nito ang dopamine at serotonin sa utak. Ang sama ng loob mo, baka lintik, galing lang sa makeup. Putay na, ang mga bata, nakakakuha ng tingga hindi lang sa buntis na nanay, kundi pati na rin pag naglalaro sila ng makeup niya o humahalik sa pisnging may lipstick, naipapasa ang microparticles ng lipstick sa balat at mucous membrane ng bata. Mas mahina ang blood-brain barrier ng mga bata kumpara sa matatanda, kaya ang tingga, nakapasok sa utak nila ng 5 beses na mas mabilis at naiipon ng mas marami, kahit kaunting contact lang, angina, pwede nang magdulot ng permanenteng pinsala sa nervous system. Sa isang pag-aaral sa Bangladesh, lumabas na mas mataas ng 35% ang tingga sa dugo ng mga batang ang nanay ay gumagamit ng lipstick. Kumpara ito sa mga anak ng mga nanay na hindi gumagamit ng makeup. At ang grade nila sa school test, bumaba ng 8 hanggang 12%. Ang tingga sa mga bata, lalo na delikado sa prefrontal cortex. Ito ang bahagi ng utak na responsable sa self-control at pagpaplano. Angina, ang mga nasirang neurons, hindi na yan babalik. Kaya ang tao, habang buhay na magiging impulsibo, agresibo, at walang kakayahang magplano sa mahabang panahon. Puta, ang pinakagago dito, ang mga sintomas ng pagkalason, hindi agad lumalabas, kundi paglipas ng mga taon. Ang bata, mukhang normal lang hanggang sa lumaki, tapos bigla na lang, babagsak sa eskwela, magkakaproblema sa ugali, at magkakaroon ng mental health issues. Ang WHO, isinama ang tingga sa listahan ng 10 pinakamapanganib na substance para sa kalusugan ng bata. Pero angina, ang cosmetic industry, tuloy pa rin ang paggamit nito sa mga lipstick, walang warning, walang age limit sa pagbebenta. Puta, mga gago. Alam na ng mga kumpanya ng kosmetiko ang tungkol sa tingga simula pa noong dekada 90. Noong unang lumabas ang mga pag-aaral na may tingga sa lipstick, imbes na baguhin ang teknolohiya, nilabi lang nila ang batas para hindi na kailangang galawin ang ingredients nila. Noong taong 2007, sinuri ng Campaign for Safe Cosmetics ang 33 sikat na lipstick at nakakita ng tingga sa bawat isa, pati na sa lip balm ng mga bata. Tinabyo na nila ang iskandalo, binayaran ng mga aktivista at tinanggal ang mga resulta sa publiko. Nagtakda ang FDA ng ligtas na limitasyon na 10 bahagi kada milyon ng tingga sa lipstick. Pero inamin din nila na walang anumang dose ng tingga ang ligtas para sa utak. Angina, isa lang yang kompromiso sa industriya na kumikita ng $80 bilyong taon-taon sa kosmetiko.
Sabi ng mga gumagawa, imposibleng palitan ng tingga nang hindi nawawala ang ningning ng kulay at tibay ng lipstick. Pero punyeta, puro kabalbalan lang yan. Sa Canada at European Union, mas mahigpit ang mga limitasyon. Doon, nakakagawa sila ng lipstick na may kaunting tingga gamit ang synthetic na pangkulay. Puta, ang mas matindi pa, sa US, walang required na testing ng kosmetiko bago ilabas sa merkado. Mga kumpanya mismo ang nagdedesisyon kung ligtas ba ang produkto nila. Ang FDA ay makikialam lang kapag may reklamo ang mga mamamili o kung may malawakang pagkalason. Gumagastos ng milyon-milyong dolyar ang mga putang inang lobbyist mula sa industriya ng kosmetiko para harangin ang batas sa etiketa ng tingga sa lipstick. Pinopondohan nila ang mga pag-aaral na nagpapatunay na ligtas daw ang microdosis. At umuo pa rin sila ng mga politiko para lang ipagtanggol ang kanilang interes sa Kongreso. Puta, gulat na gulat ako nang malaman kong ang tanging paraan para lubusan kang makaiwas sa tingga ay huwag ka talagang mag-lipstick, pero kung hindi yan pwede, at least mabawasan ang panganib sa pagpili ng tamang produkto at brand. Hanapin mo yung mga lipstick na may sertipikong EWG verified o USDA organic. Sila ang nagtetest sa makeup para sa heavy metals at konting tingga lang ang pinapayagan, yung hindi na talaga matatanggal sa natural na pigment. Iwasan mo yung mga bright red, brown, at madilim na kulay, gago, kasi mas marami talagang tingga dyan dahil sa mineral pigment na ginagamit. Ang mga nude at pink na lipstick, kadalasan, may 2 hanggang 3 beses na mas kaunting heavy metals. Mababaliw ka, pero kung buntis ka o nagpapasuso, mas maganda kung sa mga natural na walang kulay na balms ka nalang lumipat. O gumamit ka ng lipstick na gawa sa beeswax at oils, yung walang mineral pigment talaga. Pwede mong i-check ang lipstick mo sa bahay gamit ang lid test kit. Binibenta yan sa hardware stores ng 500 piso. Punasan mo lang ang lipstick gamit ang special wipe at kung pumula o magpink yan, ibig sabihin may tingga dyan, put angina. Ang pinaka-importante, gago, huwag mong dilaan ang labi mo habang naka-lipstick at huwag kang kumain o uminom na naka-lipstick pa. Siguraduhin hugasan mo ang makeup bago matulog para mabawasan ang oras na dumidikit ang tingga sa balat at mucous membranes. Tingnan mo pa yung ibang episode sa channel at mas mapapamura ka pa sa gulat, Tangina.